Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ano ang tamang pagsulat sa letrang alif? Yan po ay ating bibigyan ng linaw insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat hanggang ngayon ay marami pong mga estudyante ang nalilito pa din kung ano nga ba ang tamang anyo, tamang hugis, tamang pagkasulat ng letrang alif. Ang tamang pagkasulat ng letrang alif ay ganito. So yan po ang kanyang anyo. Ganito po isulat ang letrang alif. Hindi po natin siya lalagyan ng ra'su ainin saghira. Hindi natin siya lalagyan ng ulo ng maliit na ain. Ito. So, yan po ay hindi alif. Okay? Hindi po yan alif. Ang tamang pagkasulat sa letrang alif ay ganito. At ang letrang alif ay kabilang po sa huruful mad. Kabilang po siya sa mga long vowels na kung saan ginagamit po natin siya bilang patinig na pahaba. Hindi po siya tumatanggap ng patinig na dhamma, fatha o di kaya ay kasra. Ang tinatanggap lamang po niya ay ang patinig na as-sukun. At kadalasan, sumusunod po siya sa letra na may patinig na al-fatha. At pwede lamang po siyang isulat sa gitna o di kaya ay sa dulo ng isang salita. Halimbawa po nito, kapag siya ay nakasulat sa gitna, halimbawa, qala. So, naging mahaba po ang pagbigkas natin sa letrang kaf sapagkat meron po siyang fatha at sumunod sa kanya ang letrang alif. At pwede rin po siyang isulat sa dulo ng isang salita. Halimbawa, da'a. Okay? Da'a. So, yan po ang letrang alif. So, ano ang tawag sa letrang iyan? So, ang tawag po dyan ay hamza. At yan po ay hamzatul qat'i. Hamzatul qat'i. Ang hamzatul qat'i ay tumatanggap ng kahit anong haraka. Tumatanggap po siya ng fatha, kasra, dhamma o di kaya ay sukun. At pwede po siyang isulat sa simula, sa gitna o di kaya ay sa dulo ng isang salita. So, halimbawa po nito, kapag siya ay nakasulat sa simula, akhadha. So, ito po ay hamzatul qat'i. Kapag siya naman po ay nakasulat sa gitna, halimbawa po nito, sa'ala. So, ang letrang iyan na sumunod sa sin ay hamzatul qat'i. Halimbawa, kapag nakasulat sa dulo, qara'a. So, yan po ay hindi letrang alif. Yan ay tinatawag nating hamzatul qat'i. Okay? So, pakatandaan natin na ang letrang alif ay sa gitna o di kaya ay sa dulo lamang ng isang salita. Okay. So, kung titingnan natin dito, meron tayong 4 na letra. At hindi po yan alif, hindi po yan waw, at hindi po yan ya. Lahat po ng ito ay hamza. Yan po ay hamza. Pangalawa ay hamza, hamza at hamza. At ito po ay hamzatul qat'i. Ito ang 4 na anyo ng hamzatul qat'i. Kailan po isusulat na ganito, ganyan, ganyan at ganyan. Yan po ay mapapag-aralan natin sa qawaidul imla. Magdedepende po yan sa kanilang mga patinig. Magdedepende rin po kung sila ay nakasulat sa simula, sa gitna o di kaya ay sa dulo. Magdedepende rin po sa patinig ng nauna sa kanilang letra. Okay? At inshallah subhanahu wa ta'ala, tatalakayin po natin yan sa ating mga susunod na mga aralin. Okay. So, kung may magtatanong po sa atin, kagaya po nito, al-qalamu. So, hindi ba ito letrang alif? Okay? Hindi ba ito letrang alif? Yan po ay hindi alif sapagkat sinabi po natin kanina na ang letrang alif ay pwede lamang pong isulat sa gitna o di kaya ay sa dulo. So, ano po ang tawag sa letrang ito? Sapagkat magkasing anyo po sila, magkasing hugis ng letrang alif. So, ibang halimbawa po nito kagaya ng ismun. Nakasulat po siya sa simula ng isang salita. So, hindi po yan alif. Ano po ang tawag sa kanya? Yan po ay hamzatul wasli. Magkasing anyo po sila ng letrang alif. Ang kaibahan lang po nila, ang hamzatul wasli ay isinusulat lamang sa simula ng isang salita
at ang letrang alif naman ay isinusulat sa gitna o di kaya ay sa dulo ng isang salita. Pangalawang pagkakaiba po nila, ang letrang alif ay hindi tumatanggap ng patinig na fatha, kasra o di kaya ay dhamma. Palaging sukun ang kanyang patinig at kadalasang nauuna sa kanya na letra ay mayroong patinig na al-fatha. Ang hamzatul wasli naman, tumatanggap po siya ng patinig na kasra, fatha o di kaya ay dhamma at isinusulat lamang po siya sa simula ng isang salita.